ay mag-organize ng closet. I did so good sa pag-organize ng closet. Ngayon lang siya naging ganto kalala. Kailangan ko itong i-film para makita nyo din ang realidad na ganto, sabog-sabog ang ibang mga bagay. Kinakabahan akong gawin itong vlog na to kasi baka buong araw, ito lang yung gagawin ko. So, itatry ko yung best ko today na 3 to 5 hours lang ang iaalat ko dito kasi may iba pa akong kailangan gawin. Na-miss ko yung mga organizing vlogs ko. So, mag-organize tayo. Ang dami ko ding mga na-accumulate na clothes. Hindi ako bumibili ng clothes. Sobrang thankful talaga ako sa mga collaborations. Sa bahay lang na to ako nagkaroon ng parang gantong closet. Kasi usually cabinet lang, ganyan. Tas parang walk-in na maliit. Ito talaga para siyang room, quick run-through lang. Meron lang isa ditong main closet. Itong rack na to guys, pinakita ko to sa inyo sa Tagaytay. So pagdating dito, in-install namin siya. Merong lagayan dito sa taas. Itong mga nakasampay at itong damit na nandito sa mall, ito ay mga bago kong laundry. Clean clothes yan. Pero dito sa kabilang side, ito naman yung dirty clothes. Nandito ang autumn. Hi girly. Kabilang side naman, sampayan ng mga bags. Meron kasing ditong kasama na sa bahay na parang organizer ng mga bags. So doon ko na lang hinang. Pero bibili ako ng parang standing rack. Sa itong kabilang side, nandito ang ating full-length mirror. Sa dito din yung skincare area. Need ko din mag-laundry. Ito try ko today na 5 hours lang ang iaalat ko. At kailangan mabilis akong gumalaw para ma-organize tong mga to. Yung oops, si Cloud tumalon. Yung closet ay color blue. Kaya sinabi ko sa inyo yung organizing vlog lang to kasi hindi ko kaya masiksik right now na kulayan ng puti to. Nag-work naman ng okay yung closet. So, walang urgency para i-paint siya ng white. Kasi hindi pa rin naman dito ako nag-film. Wala pa. Ito pa actually ating first ever ko na content about sa closet na to. So, walang urgency pa right now na gawin siyang white. Pasaway ang Chloe. Ano ba una nating goal? Ano ba una nating goal? Natutulog yung dalawa ngayon sa harapan. Una nating gagawin is ilalabas na nga natin itong mga kailangan kong labhan na mga damit. Kaya ganito din to kadami. Dahil yung iba dito ay mga bagong damit na dumating na kailangan ko labhan. Halos everyday na din si Lance na nag-workout. And then, nagro-roller blades na din ako. So, yung damit namin sa araw ay parang dumodoble. Sa susunod na vlog, isasama ko kayo, mag-roller blades tayo. Pero yun yung ginagawa kong hobby or workout right now. Tatalo na si Autumn sa taas ng cabinet. To think na ang dami ko nang nilaundry. May mga bago pa kami laundry. Tapos dalawa lang kami nakatira dito guys. Sobrang grabe kami gumamit ng damit talaga. Lalaban natin mamaya. Makikita nyo din dahil may washing machine na tayo. Work from home na ako right now again. Nag-overlap ang chores at ang mga kailangan gawing work. I'll try my best ma-balance out lahat. But I am so proud sa sarili ko na gumagalaw-galaw pa din ako, nag-workout pa din kami. And yun yung talagang promise ko sa sarili ko this year. Ngayon, 2026. My goodness. Nagpalit ako ng pants, guys. Oh my God, si Claude sa pa ako. So, ganito na lang. Tutubiin na muna natin sila lahat. Isasabay ko yung pag-declutter. Tapos, papakita ko na lang sa inyo yung mga itatabi ko or natabi ko. Oh my gosh, finally, nakuha na din ang mga damit na to. Hindi na nauumpog yung ulo ko pagka umiikot dito sa room. Nag-laundry si Lance kagabi. May mga clothes sa labas na need ko pa ding ipasok para talagang tapos na lahat ng new clothes nakalagay na. Hindi ko inayos yung paglagay. As in, ilagay ko lang sa mga drawers. Aayusin pa natin mamaya. Like, i-color coordinate ko sila. Na-clear out na natin yung taas ng mug. Kakain na muna ako ng lunch. Pag binuksan mo to, yung iba dito lumuluwa. Sobrang thankful ako sa blessings. Pero I need to declutter. May singaw din ako dito, guys. Feeling ko pansin nyo. Dito sa upper lip ko, lubo-lubo yung taas ng bibig ko. Tapos na ako mag-lunch, aayusin na natin itong per layer na itong Malm. Isa din to guys sa mga best purchases ko ng sarili kong pera, ang Malm cabinet ng IKEA. Simula Bacoor, nagtagaytay siya, tapos ngayon naglaguna, buhay na buhay pa din siya at ang dami kong nailalagay. Since both na kami ni Lance dito ay nagsistay, may isang drawer akong natanggalan ng laman, so nag-declutter ako ng maraming gamit kasi biro yung isang drawer yon. Kung dating Sara, punong-puno tong Malm na to, walang space para sa iba, pero nakapagbigay ako ng one drawer para kay Lance sa kanyang mga pambahay. So, aayusin natin to. And habang ginagawa ko yun, magdi-declutter din ako. Isa sa mga satisfying para sa akin na gawin itong pag-organize ng mga clothes. Goal ko ay hindi mahirap dapat silang i-close. Yung parang walang nakausli, swak lang yun na sa per drawer. Kasi pag kunyari ganito kasikip,
or punong-puno yung drawer, magiging tendency is tatamadin kang kunin kung ano yung kailangan mo or hanapin yung ibang mga clothing pieces kasi hindi dapat ganito kapuno ang mga drawer. Dapat enough lang para ma-scan through mo kung ano yung kailangan mo. So, magdi-declutter ako. Gagawin ko muna silang maybe pile kasi need kong sukatin yung mga damit bago ko fully masasabing ile-let go ko na. Nagbukas na ako ng ilaw, paggabi na, naayos na natin lahat ng drawers. May mga na-declutter ako. Ito ay lahat maybe pile. Ang dami ko ding mga workout clothes na nilet go. Sports bra, biker shorts. Susukatin ko sila. Sa mga pinapanood ko mga decluttering vlogs, sometimes, hindi natin nilet go yung ibang mga gamit kasi naiisip natin comfortable silang suotin. Like yung ibang mga pambahay na, okay lang pambahay. Nag-let go na ako ng mga pieces. Yung tipong pag may ibang tao, magtatago ako kasi parang sobrang gutay-gutay na talaga ng pambahay. So gusto ko maging presentable pa din yan para ma-motivate din akong gumalaw-galaw, ganyan. Kasi since work from home na nga, hindi ko napansin guys, dalawang same na kulay ang meron ako. Kinip ko yung may pockets. Tapos may mga iba ditong pieces na for donation. Dati talaga nagtatabi kami ng mga damit, tinodonate namin. Si mami nag-aano sa amin, mag-ano kayo ng damit, magdodonate tayo. So, may mga pants din akong itatry kung ile-let go ko na ba. And then mga jeans. I am happy na nasimulan ko na tong closet na to. Ang gagawin na lang natin now is ayusin natin yung mga hangers dito sa lapag. Tapos magsasalang na ako sa laundry. Good morning, guys! Napapakilala ko sa inyo. This is Mash. Kakakapon niya lang. Healing siya right now. So, I want you to meet. This is Mashi. Kahapon nga, ako ay nag-laundry. Ang nasalang ko kagabi is whites, black, at saka yung mga decolor. And actually, guys, umabot ako ng 2 a.m. nag-laundry. Tinulungan na ako ni Lance. Natutuyo na sila ngayon. Today's agenda, guys, ay ayusin itong side na to. Medyo okay na din yung aking singaw. Ang gagawin na lang natin is itong munang area. Ito yung mga bedsheet towel namin. Tapos ito, sa baba, yung undergarments, as mga socks. Dito sa taas, andito yung aking boots. Ito yung mga extra self-care namin, mga body wash, ganyan, shampoo. Andyan yung aking mga bathing suit. Ilalabas ko na lang muna lahat pag nagdi-declutter or nag-organize. Mas magandang technique na ilabas mo lahat. Ito naman ang bag area na need din nating i-organize. Ito din pala ang aking luggage. Nilagay ko sa taas yung maliit na luggage. Binili ko dati na nilagyan ko ng mga clothes pag nagpo-photoshoot, ganyan. Kaso hindi na ganito guys yung amount ng clothes na dinadala ko pag nagpo-photoshoot day. As in, minsan 5 outfits. So, hindi na siya kasya dito. Ito na rin yung ginagamit ko guys. Itong maliit. I think ito ay ile-let go ko. Post ko to sa shop ko at Good Old. And then, andyan si Mash. Nag-iikot siya.
Dito sa side na to, lagayan ko ng mga jackets. So, ang random din niya, si Mashi. Ito yung mga kahapon ko lang din ibang natabi na for good olds. Nung kinapon siya, mas lalong lumambing. Dat magpakapon kayo. May mga low-cost kapon dyan na pwede niyong puntahan. And si Autumn sa low-cost kapon din yan. Parang si Cloud lang yung pinakapon namin sa vet talaga. And kapon yung mga cats. And yung ibang mga kittens, papakapon din namin. So, ayan na muna ang papakilala ko sa inyo. This is Mashi. Simulan na natin. I don't think ilalabas ko yung mga clothes ni Lance. Pero nandito na yung mga damit ko. Ngayon, need kong isipin or i-run through yung ikikip ko at yung hindi. And first time lang ulit lumabas lahat ng to sa closet na to. Tapos mamaya natin ayusin ibang mga shorts and everything. For now, isa-isa kasi sasabog lahat guys pagka nilabas ko lahat. And yung mga clothes ni Lance, hindi ko pwede i-declutter yung mga damit niya kasi siya nakakaalam kung gusto niya bang i-keep yung clothes or what. Mamaya namin yun i-run through pagka uwi niya. Ito ang mga nilolook out ko sa mga need ko i-let go. Hindi ko siya i-keep kung hindi ko siya mapuporma ng 3 to 5 times. So, kunyari, yung isang piece na yun, sa isang top lang siya bagay, hindi siya versatile, hindi ko siya na-prepare sa iba. Or, pag yung piece na yun ay iniisip ko na suotin in the future, pang sobrang garang event lang, saan ako pupuntang magarang event? Mga pieces na version ng sarili mo na hindi mo naman talaga version or hindi naman talaga ikaw. Kinikip mo yung damit, tapos sasabihin mo at some point, gagamitin mo, tapos hindi mo din ginagamit, tapos nakastock lang siya. Dami guys na pinapanood ko sa YouTube na may mga guides sila kung paano mag-declutter ng tama. Ito ang mga natabi ko. Meron akong pre-love store guys, pwede nyo i-check out. And organize ko na din yung side ni Lance. I think may mga need akong i-ask sa kanya kung may mga kailangan siyang i-declutter kasi may mga pieces ako nakita na hindi niya naman na ginagamit. Yung lower part area ay mga pambahay na short. Naisip ko na ilagay na lang sa mom yung mga pambahay na shorts niya na yon. Tapos ililipat ko dito yung mga jeans. Kasi prone gumulo na itong ibabang part. Magulo talaga always ang mga pambahay ng mga damit. Kahit yung sa akin, hindi lang halata kasi nandito siya sa mom drawer. Gusto kong i-exchange kasi ang konti lang ng mga jeans ko and minsan ko lang silang ginagamit. Ang daming biniling hanger ni Lance na mga ganto. Ayoko ng organizer na to. Nahihirapan akong isuot sila isa't isa. Graduate na ako sa gantong organizer before sa dati kong closet and hindi effective para sa akin yung gantong mga hangers. Pero ginagamit niya and sobrang dami guys. Ang OA kasi talaga ni Lance. Kasi yung mga organizer na binili ni Lance, sobrang dami. To think na yung pants niya hindi naman din ganun kadami pero sobrang OA niya. Kunyari, magsasabi ka ng problem, bigyan niya agad ng solusyon pero need naming bilhin yung solusyon. Ganun siya. Mabilis siya mag-isip ng solusyon. Pero ako kasi nasabi ko sa kanya, no, magdi-declutter lang tayo. Ganun lang ang aming dynamic. So, ayan, ang dami niyang organizer ng pants. Pero hindi ko hinahang dito yung mga pants ko. Nakatupi. Kasi ang konti lang din ang mga pants ko. Ayan ang need naming i-figure out. Mas accessible para din sa kanya pag nakatupi yung mga pants. Ipagpapalit na natin sila. Mga bago akong boots. Dito ko sila naisipang i-organize. Yung una, dapat ilalagay ko to sa acrylic shoe organizer. Pero feeling ko, mawawala yung shape pag lagi nakatupi. Ang ginawa ko is gumawa ako ng DIY boot organizer para lagi siya nakatayo na ganyan. Nakita ko available siya sa Shopee and sa Lazada. Pero sabi ko parang ayoko nang bumili. So ang ginawa ko na lang ay nilagyan ko ng karton. Tapos, shinape ko siya na pa-curve yung dulo. Pa-curve yung ganyan para sumakto. Tapos, pag kailangan ko, hindi sila nakatupi lagi. Dahil hindi ko na ibabalik tong color block dito sa taas. Kasi magpa-photoshoot kami sa weekend. Pero para naka-organize at hindi siya kalat-kalat. Ang final touches na, almost done na tayo. Bags pala ni Lance pala to. Dito ko na pala nilagay. Yung stocks pala namin for skincare and everything na sa CR na. Paano pag ganito ko in-organize? Pwede din ganito. Tapos, etong isa naman, feeling ko masisira na tong stool. Babagsak talaga ako. Tumutunog siya kanina pa. Yung mga swimsuits ko and bathing suits. May moment na gusto mo na lang lahat i-let go. Tapos, mag-start ng fresh. Pero, hindi dapat pala ganun. Isipin mo talaga kung kailangan mong i-keep muna yung gamit. Kasi, mapapadoble ka ng gastos. Ni-let go mo. Tapos, in the end, kailangan mo pala. So, nagdadagdag ka pa din sa closet mo. Tapos, gumastos ka pa ulit. Ayokong i-let go yung ibang mga bikinis. Kasi, I know, at some point, magagamit ko sila ulit. At, pag makakaalis kami or mag-travel again, kesa naman bumili ako ng panibago. Kung makikita niyo yung good old, may mga pinost akong bagong bikinis doon na mga items. Hindi naman kailangan ginagamit yung mga nasa likod. So, okay na yan, nakaganyan. Kulang na lang natin is itong skincare area at ibaba guys na itong mga jackets. Ito yung mga vintage coach ko na
tinatago ko pag hindi ko ginagamit. Hanap ako ng maayos na dust bag para sa mga to. Vintage Coach din to. Hanapan ko to ng lugar. Vintage Coach din to, guys. Backpack. Ito, guys, ay mga Air Jordans. Gusto ko na siya talagang ma-let go. Nasasayangan ako sa mga gamit na binili ko before dahil akala ko yun yung magiging style ko. Tapos nasasayangan ako, hindi ko sila nagagamit. Nakapost to sa Good Old and nakapost din siya sa Facebook Marketplace. So baka makita nyo kung nagsascroll-scroll kayo ganyan. Air Jordans na color red. Ayan siya. And then itong isa, kung nanood kayo ng Singapore vlogs, nabili ko to sa Changi Airport, sa Nike doon. Pwede kayo pumunta sa Good Old. Kung hindi nyo nakita yung post ko doon, mag-message kayo sa akin. Tapos bibigyan ko kayo ng low price talaga. Gusto ko lang siyang ma-let go. And then itong organizer ko na maliit ng bags. Hindi ko na din siya ginagamit kasi nakahang na yung mga bags. So, ito yung fini-figure out ko. Kailangan ko lang hindi dumaldal para tuloy-tuloy tayo at hindi sayang yung oras. Kauwi lang ni Lance. Natanong ko na ibang mga clothes. So, na-declutter na din. Katulad neto. So, this is 100% fine cotton, guys. Yung mga hinahanap ngayon. Pati itong pants. Meron ding shorts. Okay guys, so before tayo mag-continue sa vlog, magkakaroon muna tayo ng quick commercial. So may mga bago na naman ako nakuha mga damit. Hindi ko na to i-categorize, ipapakita ko na lang kung ano yung makukuha ko kasi tinabi ko na siya dito. Unahin natin dito sa pants na gamit ko. Wide leg siya na pants, stretchable yung kanyang fabric. Para kang naka-trousers na black, pero mas comfortable siya kasi walang botones. Tapos yun nga yung fabric niya is parang leggings na maluwag. Nasuot ko to na ilang beses sa ilang mga post. Minimal lang siya as in plain black. Ito yung go-to pants ko right now. Sobrang gaan niya din kasi talaga. Itong next guys, ganda ng top na to. Off shoulders. Mahilig ako sa gantong klaseng tela. Lace yung kanyang design. Kita-kita mo yung mga bulak-bulaklak. Nipple cover lang din ang gamit ko dito. Ito hindi siya masyadong stretchable. Wala din siyang zipper. So mag-make sure kayo guys na susukatin yung sarili nyo para sumakto to kasi sayang naman. And talagang hapit na hapit siya. Another top naman ito. Classy. Yung white sa gantong klaseng design. Ang ganda din ng fit nito. Hindi ko in-expect na babagay sa akin. Kasi nung mga iba kong nakuha before, parang medyo maluwag siya. Tas parang ang awkward niya tignan, hindi siya magandang i-close. Ang maganda lang siya as cardigan. Pero ito, nung sinukat ko siya, tas clinose ko, okay yung fit niya sa akin. Itong next na piece is panlalaki to. Pero pwede din naman tong pambabae. Mapupormahan ko dito. Pero ito is men's talaga. Pinost ko guys yung outfit na suot-suot namin to. Long sleeve lang siya na stripes. Tas may nakalagay dito na AP. Hindi ko alam anong meaning ng AP. Tas pockets din yan. Ang ganda nito guys. So kunyari may partner kayo, kung gusto nyo para sa inyo, pwede din talaga to sa babae. Kasi ako susuotin ko to. Pwede siyang cover up sa mga dresses or oversized siya na naka-close. Bagsak yung kanyang tela, hindi din ganun kapal. So, hindi ka maiinitan, lalo na ito ay long sleeve. Pang unisex talaga, depende na lang kung paano mo siya pupormahan at syempre kung ano yung size na kukunin nyo. Itong next ay nandun din sa parang style nung mga pinakita ko na parang lace. Need talaga to ng panloob kasi makikitaan talaga kayo. So, pinier ko to ng lace na top. Meron akong isang option, ilalagay ko sa description box. Mas may coverage yun. Pero for me, sa gantong top, mas maganda yung ganito yung klase ng ano niya. Medyo see-through siya guys. Nung nilayer ko siya ng ganyan, hindi naman halata. Nag-nipple cover pa ako guys, hindi naman siya halata. Pero ang ganda ng fit niya dito kasi manipis lang siya. Ang lambot niya. Tapos ang stretchable niya, hindi siya yung parang, yung color red kasi na pinakita ko kanina, medyo as is na yung fit. Ito na si stretch out mo. Ito, inad ko lang din. Organizer siya pag magta-travel for toiletries. Wala kasi akong organizer na parang okay lang mabasa. Yung mga organizer ko is cotton, ganyan, like tela talaga na pag nabasa, talagang need mo patuyuin. Kumuha lang ako ng
Pwede ko ilagay yung ano ko, shampoo, yung conditioner, yung mga toiletries ko na matutuyo ka agad. Kasi ito guys ay plastic. Nadidetach mo pa siya. So, kunyari, pag kailangan ko dalawa lang naman, mayroon pa siyang hawakan. So, ganyan siya. Balik tayo sa mga basics. 3-piece set siya. Leotard na color black, square neck na top. Kiniklip mo siya sa ibaba. Ito yung beige or nude. Kakulay ng top ko. And then, syempre, ang chocolate brown. Ayan, ito pwede din to sa skirt. Very nice lang siya. Ito guys ay from Daisy. Isa sa pinaka-favorite kong piece na nagpapa-elevate ng outfit. Meron ako neto in brown. Faux leather din. Hindi siya crop guys. Yun din yung kinukuha ko ngayon. Hindi mga sobrang crop. Gusto ko yung may length. Tapos nako-close yung kanyang gitna. Tapos meron din siya ditong botones. So kung gusto mong close na close talaga. Pero ako kasi, since medyo mainit din dito sa Pinas at eme-eme lang na cover up to, naka-open ko siya pinopormahan. Sakto lang yung pagka-bulky niya. Sakto lang din yung pagkakapal niya. Hindi ganun kakapal na parang init na init ka. Tapos gusto ko na tela yung loob. Ito guys, sabi ko sa inyo, naghahanap na ako ng mga jeans. Plain black jeans lang siya. Bago ko ding shop na nahanap to. Previous na hauls, galing dito sa shop na to yung iba kong mga pants. So ito guys ay Leviso. Ang ganda ng mga jeans nila. Gusto ko lang ng straight leg lang talaga na jeans na madali lang pormahan. Kumuha ko ng black. Walang fade. Plain black lang. May pockets lang. Sakto lang din yung kapal ng tela niya. Meron siyang lagay ng belt. Kasi nagbe-belt na rin ako ngayon. Mga madali lang pormahan pero classic. Ito naman top siya guys. Ang dami niyang botones sa gitna. Nakita kong pag-style nila dun is naka-close lahat. Pero parang nasasakal ako kasi pa-mock neck siya hanggang dito siya aabot. Ang ganda ng fabric niya. Ang ganda ng quality. Pwede mo din siyang maging cardigan. Another men's na top. Ito din guys ay from Daisy. Ang tela niya hindi ganun kakapal. Like perfect lang sa weather natin dito sa Pinas. Pero nabibigay niya pa rin yung itsura na parang naka-knitted. Yung mga hinahanap ko ngayon kailan puro pang office niya talaga. Kasi yun yung lagi niya sinusuot araw-araw. Pwede to kahit sa girls. Pwede sa atin to. Next naman, ito guys ay jacket. Ito is from Mosera. Para siyang pang jog na jacket eh. May mga moments guys na nagli-late night drive lang kami nila sa Tagaytay. So, ayoko na talagang literal pumorma. Gusto ko lang magkaroon ng jacket na mga ganda para pwedeng on the go na jacket pag malamig yung pupuntahan. So, ito ang kinuha ko. Maganda yung fit niya guys. Ang kapal din niya. Maganda yung mga items sa Mosera. May mga ganyan siyang lining. May little pocket lang din. And ito crop siya. Ito basic black na top lang. Pero meron siyang parang knot sa gitna. Comfortable ng kanyang tela. May other colors na available neto. Pero again, alam niyo naman, color black ang aking kukunin. Ito na ang ating last piece and another black pants. Meron siyang tali at gumagana yung tali guys. May mga iba kasing pants na parang design lang yung ribbon. So ito natatighten siya sa waist and I think ito ay from Mosera. Another option din ng black na pants, walang bulsa. So ganyan lang talaga siya. Ayun lang naman ang quick haul na to. Again, ilalagay ko guys lahat ng search IDs, coupon code ko and search code ko sa description box so you can check it out. Thank you so much Shein for collaborating with me and for sponsoring this video. Ayun lang naman ang quick haul and commercial na to. Balik na tayo guys sa vlog. Ito na guys, na-organize natin yung closet. I am so happy. Ang linis-linis na niya. Wala nang mga kalat-kalat na gamit. Ito na yung loob ng cabinet. Nilagay ko sa gitna yung mga black, white, and brown kasi yan yung mas gamit na gamit ko. Tapos dito yung side ni Lance, mga pants, trousers ni Lance. Tapos andyan, in-organize ko na rin yung bedsheet, kurtina. Tapos yung pinakababa, dyan ko na nilagay yung aming socks. So yung dalawa kong sinsabacoor pa ng mga box, nilagay ko na dito para same sila ng organizer sa baba. Yung last time kasi nakita nyo parang magkaiba yung style ng organizer. So, ayan, mas malinis na siya tignan kasi same na sila. So, yung kabilang side, mga socks ko, mga nipple covers, ganyan, stockings. Tapos, yung kabilang side, kay Lance, pati yung handkerchief niya nandyan. Hindi ko na ginalaw masyado itong mga jacket. Yung metal rack dyan, guys, nabili ko yan sa Lazada. Ilagay ko yung link sa description box. Kung sakaling kulang kayo sa storage, sa closet nyo, tapos parang may empty space. Kung may mga ganito din kayo na isa lang yung parang cabinet, maganda na mag-install ng ganyan para pwede nyo pagsabitan, maging functional yung space. Oto! Pag itong mga jacket nilagay ko sa loob ng cabinet, wala na talagang iba pang pwedeng ilagay. Tinan nyo kung gaano kakapal tong mga fabric nito. Pinagpaalam namin bago kami mag-move in, minake sure ko talaga na pwedeng mag-install ng ganyan kasi kailangan talaga namin for storage. And then itong ibaba, ginawa ko na lang dito sa trolley guys, sa taas yung pinaka main bag ko. And then tinanggal ko na sa parang tote bag itong mga slacks or trousers na need ko ipa-repair para talagang hindi ko na makaligtaan na ipa-repair. Sa pinakababa nandun yung mga vintage coach, ibang organizer ng skincare, kung kailangan mag-travel, din ko na nilagay. So ito yung ibang good old. Actually guys, nilabas ko yung iba kong mga na-declutter kasi nandito sila sa taas kanina and para maganda tignan, talagang walang anik-anik. Nilabas ko na muna
pero yung mga diniclutter natin sa vlog na to, ititignan ko kung ano yung mga pieces na ma-allocate ko per collection. Ito guys ay Malm cabinet or drawer from IKEA. Autumn, don't buy that. Ang nilagay ko lang guys dito ay ang mga accessories, yung perfume ni Lance. Tapos ito ang aking alkansya. Ito pa lang ang nabubuo ko guys. Hindi pa fully black itong side na to. Nag-iipon po tayo. Itong isang buong hilera na to is 8,000. Parang wala pa ako pero nag-iipon guys. So ito ang ating 20 pesos challenge. Nabili ko yan online. Ilalagay ko yung link sa description box. Ang aking laundry. Nagsalang din sila today. Sobrang konti na lang patapos na tong laundry na to. Hindi na siya yung umaapaw like last time. Lahat ng mga sinampay ko, almost, yung iba kasi pinapatuyo pa, pero nailagay ko na sa mga cabinet. So hindi ko nakahayaang lumala like before na may mga nakahang pa dito na parang sobrang daming mga damit. Pero pag naka-organize sila na maayos, hindi naman sobrang OA talaga nung amount na meron kami. Pinakagusto ko din dito guys, nakikita nyo ba? Meron siyang 2 big windows dito sa closet area. Ang layout kasi ng bahay is pagpasok nyo, living room, tapos may first room which is etong closet. Kasi isang room sa may likod banda, sa may kitchen area ay yung bedroom namin. So eto, kailangan, at nilagyan ko talaga ng madaming kortina kasi madaming dumadaan. Syempre, subdivision to, may mga dumadaan talaga dito, lalo na sa tapat etong closet area. Itong mga kortina na to, nabili ko lang din to online. Ilalagay ko yung link sa description box. Ang tagal na neto sa akin since Tagaytay pa. Tapos, pina-repair ko to sa Tagaytay para tama yung length niya. Mas mataas yung mga windows doon sa Tagaytay. Dito medyo mabababa. Kahit na high ceiling itong bahay. So, hindi siya tama yung length. Tinali ko na lang para kahit paano hindi sila lapat na lapat sa lapag, tapos mas mag-accumulate agad ng dumi. Pero ayan, nakaganyan lang. Available din to online. Ilalagay ko na lang yung link nila sa description box. Pati yung rod, actually extendable rod yan. Pinaghiwalay-hiwalay ko lang kasi hindi naman ganun kahaba yung dito, windows. Etong mirror na to, pina-customize ko to. Galing tong Style Maria ata sa Instagram. Ito naman ang mirror area, skincare area. Meron siyang stand sa likod, tapos meron din siyang stopper. Nasa labas talaga to, kung nakita niyo sa ibang mga vlogs before. Pero pinasok ko siya dito kasi nandito yung closet. Tapos pag nagsusukat ako ng damit, lumalabas pa ako. Medyo madaming bintana din itong bahay. So natatakot akong may dumaan, tapos makikita ako na nakahubad. And hindi na to katulad ng Tagaytay na wala masyadong tao. Puno lang yan nasa labas. Ito kasi may mga dumadaan na tao. So, hindi ako comfortable. So, parang ang tagal pa yung pumupunta pa doon, tapos tatakbo dito, magbibihis again. So, pinasok ko na lang siya dito, tapos pag kailangan ko mag-picture for good old, nilalabas ko siya. Isa guys sa mga best purchases ko, and ilang beses akong repurchase ng mga maninipis na mirror from Lazada. Yung mga mirror ko since Tagaytay, sa Bacoor na binibili ko, lagi ko siyang nababagsak at pag naglalaro sila Autumn, medyo mabilis siyang matumba at nasisira siya kaagad. Ulit-ulit akong bumibili, kaya sinabi ko bibili na lang ako ng parang medyo high quality na talaga at makapal at sobrang bigat ng salamin na to. Pero gandang-ganda ako sa kanya. Nandito yung ating skincare area. Autumn! Nandito ang girly papon. Kasama ko siya. Pero hindi siya dito nagsistay, guys. Hindi sa room si Autumn. Pagka binubuksan ko tong closet na to, nagpapanik yun siya. Gusto niya sumama sa loob kasi tigtitingin sila sa mga bintana, kahit may bintana naman sa labas. Ito naman, pinakita ko na sa inyo. Nandito lang yung aming mga bags. Inorganize ko lang siya. Hahanap nga ako ng parang standing rack, guys. Parang vintage yung design. Pag nakahanap ako sa Japan Surplus soon, na-organize na natin. Autumn, what can you say? Girly papon. Ha? Wag yan. Ayun lang naman ang ating organizing vlog na tong closet. And kung makikita niyo yung first footages ng vlog na to, sobrang sabog-sabog ng paligid. Pero ngayon, I tried my best. So, ayan na siya. Na-organize natin. Thank you, girlie. Oh my goodness, my girl. Kakalinis ko lang ng mga fur nyo. Andyan na naman ikaw. Lahat ng pwede kong ilagay na organizer ay ilalagay ko sa description box so you can check it out. Yung iba dito, galing pa sa mga dati kong collab. So, itatry ko yung best kong hanapin yung alternative from Lazada para mas mabilis, para same-same lang kayo ng mga online shopping platforms nyo na ma-purchase yung items, hindi na hiwalay-hiwalay. Again, guys, thank you guys so much for watching. You can follow me on all my social media accounts, Instagram at Emma Ara, and meron din akong P-Loves at Good Old, tas itong underscore. And meron ding Instagram si Gucci at Gucci the Bully. Don't forget to drink lots of water, drink your vitamins, stay safe, and see you guys on my next vlog. Bye, guys! Say bye-bye, Autumn! Bye-bye, Autumn! Bye-bye, Autumn! Autumn! Hi, Autumn!